Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Minsan pa po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong mayroon tayo para po amin pong maihandog sa inyo ang atin pong ang dating daan Worldwide Bible Exposition sa pangunguna po ni Brother Eli Soriano. At ngayong gabi, para po tayo ay agad na makapagpatuloy sa atin pong ang dating daan Worldwide Bible Exposition. Narito po ang ating kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo dyan. Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Gusto ko sanang sa sandaling panahon bago tayo sumagot ng mga tanong, maipaunawa sa ating mga kababayan at sa ating mga kapatid ang ating intensyon kung bakit nagsasalita tayo. Si San Pablo nung araw, ibinigay niya ang dahilan kung bakit siya nagsasalita. Doon sa Korinto, ang kanyang dahilan kung bakit siya nagsasalita ay nasa 4:13 ng ikalawang Korinto. Ngunit yamang mayroong gayunding espiritu ng pananampalataya na gaya ng nasusulat, sumampalataya ako at kaya't nagsalita ako. Kami naman ay nagsisisampalataya at kaya't kami naman ay nangagsasalita. Ang pagsasalita po ng mga apostol, partikular si San Pablong sumulat nito, ay dahil sa kanyang pananampalataya. He speaks out of faith, not of any other intention. While there are those who have other intentions than faith, the apostles and the preachers of the Lord Jesus Christ in the first century church speak because of faith. As it was written by the Apostle Paul, we having the same spirit of faith, according as it is written, I believe, therefore I have spoken. We also believe and therefore speak. Sumasampalataya, kaya ako nagsasalita. So ang pagsasalita, hindi dahil magkakapera, o manloloko sa kapwa, o kaya ay magiging sikat, o kaya ay magiging makaka-impluwensya sa gobyerno. Hindi po ganon ang modo o intensyon ng pagsasalita ng mga apostol ng una. It is not because of anything else but faith. According to Paul. In Spanish, it says, Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creéis, por tanto hable. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. No hay otro razón por los apóstolos para hablar sino por causa da fe. In Portuguese it says, ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. In Cebuano, apan sa nabatonan namo ang mao gayud, nga espiritu sa pagtuo, ingon sa nahasulat, mituo ako, ug tungod niya na nagsulti ako. Mingtuo usab kami, ug tungod niya na nagasulti usab kami. There is no reason why they are speaking other than faith. In Kapampangan it says, Dapot ang tinaning atintamong milulupang espiritu ning kasalpantayanan, agpangketang makasulat, meniwala ko, at nung inya maniabi ko, ikami man maniwala kami, at king uli na naman niti maniabi kami. it is well said by the Apostle Paul, king uli na niti manyabi kami, uling maniwala kami. Nung kapilan pa man manyabi la o magsalita la, pauli na ning kasalpantayanan pauli na ning ganansya o pera o nano pa mang bagay. Ganyan din sa Bicol, Brad Mel. Alagad
huling igwa kan iyo man sa ng espiritu nin pagtubod, siring sa nasusurat, ako nagtubod, asin kaya ako nagtaram. Kami man nagtutubod, asin kaya man kami nagtataram. Kami man nagtutubod, asin kaya man kami nagtataram. Ang tataramon ng mga apostol, walang ibang intensyon kundi ang pananampalataya. Because of my faith, whenever I encounter things or teachings against the faith that I have known in the Bible, kayo lumagay sa lagay ko, alam mo yung nasa Biblia, hindi ka makikibo dahil matitigas na ang puso ng mga mayayaman at mga marurunong. Akala nila, tamang-tama na sila. Baka kahit sa isang basurero o isang pulubi, mailigtas mo, dun sa paniniwalang si Kristo raw, hindi espiritu, kundi isang tao. Alam nyo, kung sinabi niya yan, nung si Kristo nasa lupa, dahil si Kristo'y nagkatawang tao, nangaral sa lupa, pinaglihin ni Maria yung kanyang katawang tao, kung noon niya sinabi yan, baka sakali hindi ako kumibo Dahil nung panahon na yung nasa lupa si Kristo, talagang nasa katawang tao siya. Pero ngayon mo sasabihin na si Kristo tao, hindi espiritu, mali yun sa Biblia. Pakinggan nyo ho, mga kababayan, sa 5 ng 2 Korinto, versikulo 16. Kaya nga, mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sino man ayon sa laman. Bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman. Ngunit sa ngayoy, hindi na namin nakikilala siyang gayon. Nakapanhik na sa langit si Kristo. Namatay po siya, nabuhay siya mag-uli. Pagkabuhay niya mag-uli, nangaral siya sa mga apostol ng 40 araw. Pagkaraan ng 40 araw, pumanik siya sa langit. Nung makapanhik na siya sa langit, nagsalita ang Apostol Pablo. Sabi ni Pablo, mula ngayon, mula kailan? Mula nung pumanik na si Kristo sa langit, hindi na namin nakikilala ang sino man ayon sa laman. Bagaman nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit ngayon, hindi na namin siya nakikilalang gayon. Hindi na ayon sa laman ang pagkakilala nila kay Kristo. Kasi, pumanik na nga sa langit Nabuhay na ngang mag-uli, hindi na ayon sa laman ang pagkakilala namin sa Kanya. Ano na ang pagkakilala ng mga apostol kay Kristo? Basahin natin ang 2 Korinto 3:16. Ngunit kailanmat magbalik sa Panginoon ay maaalis ang kalukbong. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Iwanag ang sabi ni Apostol Pablo, pagka nagbalik sa Panginoon, maaalis yung talokbong ng kaisipan ng mga taong nadidiliman. Ang sabi ni Pablo, ngayon. Bakit merong salitang ngayon? Kasi, nung nandito siya sa lupa, hindi pa siya espiritong masasabing purong espiritu. Kasi nandito pa siya sa lupa, kaya meron pa siyang katawan tao. Nung pumanik na siya sa langit, sabi ng Apostol Pablo, ngayon ang Panginoon ay siyang espiritu. At kung saan naroon ang espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Kaya mga kapatid, ngayong ating panahon na nasa langit na si Kristo, hindi na siya taong may katawan na laman at buto. Kasi yun pong katawan nating laman at buto, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos yan. Ano kasi yan? Materya yan Masisira yan Mag-travel ka lang sa space Pagka meron kang laman at buto, hindi ka matatagal. Sabi nga ng mga siyentipiko, pagka ikaw nakarating dun sa radiation belt. Kasi ang mundo po, pagkalagpas mo dun sa atmosphere ng mundo, meron tinatawag na radiation belt. Pagpasok mo rin sa radiation belt na yon, hindi ka na mabubuhay kung meron kang laman at buto. Kaya scientifically, and most especially, biblically speaking, nang si Kristo'y manik na sa langit, tapos na yung kanyang misyon sa lupa, yung katawan niya na yon, pinalitan na yon ng isang maluwalhating espiritual na katawan. Kaya hindi mo na pwedeng sabihin siya'y tao. Kasi kung tao ka na may laman at buto, hindi ka makakapasok sa langit, ang sabi ni Pablo.
Hindi pwedeng itong laman pumasok sa langit. Yung buto na may kasiraan. 15:50 ng unang Korinto. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisa ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisa ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Ng proseso, mga kababayan. Ang sabi ni Pablo, yung laman at dugo, hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi pwede sa langit yung laman at dugo. O ang may kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Hindi pwede. May kasiraan kasi itong laman na ito, nabubulok ito eh. Kaya sabi niya, sinasabi ko ito, ang isang hiwaga, hindi lahat ng tao matutulog o mamamatay. Ngunit ang lahat ng maliligtas naman ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ng pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Kaya babaguhin po itong pagkataong ito bago ka pumanik sa langit eh. Hindi kasi pwedeng ipanik mo sa langit yung laman at buto. May kasiraan yan, mamamatay ka. Pag nag-travel ka in space na may laman at buto, mamamatay ka. Kaya, kailangan mapalitan ito. At ano ang ipapalit? Pagka nabuhay pong mag-uli yung taong maliligtas, papalitan tayo ng katawan sa 3:20 ng Pilipos. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kaniya. Babaguhin ni Kristo pagparito niya yung ating katawan ng pagkamababa. Pag nabuhay tayo mag-uli mula sa mga patay, bago tayo pumanik sa langit, kung maliligtas tayo, babaguhin yung ating katawan. Gaya ng kanyang katawan, ng kanyang kaluwalhatian, sabi ni San Pablo. We will be changed. And the change will be like the body of the Lord Jesus Christ, His glorious body, na yung katawan niya, nung mabuhay siya mag-uli sa mga patay, nakakapasok sa saradong pintuan at bintana. Hindi na po yun, hindi na po yun materya na kagaya ng laman at buto, maluwalhati ng katawan. At yun po ang sinasabi sa Biblia, kaya yun ang aking ipinipilit eh. Bakit? Kasi pinalitan na nga siya bago siya pumanik sa langit, nagpalit na ng katawan ng Panginoong Hesukristo. Katawang ukol sa langit. Basahin natin ang unang Korinto, 15:42, kapatid na Daniel. Gayon din naman ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, itinatanim na may kasiraan, binubuhay na mag-uli na walang kasiraan. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na mag-uli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. May katawan tayong ukol sa lupa, may katawang ukol sa espiritu naman, hindi na yung laman at buto. Kaya ang sabi pa sa 49, kapatid na Daniel, at kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit.
Kung paanong si Kristo, nagkaroon siya ng katawang ukol sa langit, inalis yung katawang ukol sa lupa, gayon din yung susunod sa kanya. Kung paanong tinaglay natin ang wika ni Pablo sa mga Kristiyano, ang larawan o yung katawang ukol sa lupa, tataglayin naman natin ang larawang ukol sa langit. Kaya mawawala na yung laman at buto, papalitan ng Diyos ng isang maluwalhating katawan. At yun ay espiritu na. Kaya si Kristo, ganun din po. Nung siya'y nasa lupa, nagkatawang tao siya. Talagang yung katawan niya, tao. Meron siyang laman, meron siyang buto, napapagod, kumakain, natutulog. Pero nung mabuhay siyang maguli sa mga patay at umakyat na siya sa langit, ang sabi ni Pablo, kung nakilala man namin si Kristo ayon sa laman, ngayon hindi na namin siya nakikilalang gayon. Bakit? Sabi niya, ngayon ang Panginoon ay Espiritu. Nung nasa langit na, Espiritu yung Kristo. Bago pa siya magkatawan tao, Espiritu talaga ang kalagayan niya. Kasama siya ng Ama eh. Bahagi siya ng Ama eh. Basahin natin ang 4:24 ng Juan. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu. Yung Ama sa langit, yung gumawa ng lahat ng bagay, Espiritu yon. At si Kristo, bago magkatawan tao, nasa sinapupunan siya nung Ama na Espiritu. Pwede ba namang nasa sinapupunan siya ng Espiritu? Tao naman pala siya. Basahin natin ang 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang bugtong na anak, nasa sinapupunan ng Ama. Ang Ama'y Espiritu. Nasa sinapupunan niya si Kristo. Pwede ba namang ang Ama'y Espiritu, ang nasa sinapupunan niya ay tao? Mali yun. Kung ang Ama ay Espiritu, si Kristo Espiritu rin. Parang ganito mga kababayan, para maintindihan nyo lang. Bibigay ako ng halimbawa. Si Eva, nasa tadyang ni Adan. Kung si Adan ay tao, si Eva rin ay tao. Di ba? Kasi may laman at buto si Adan. Ang ginawa ng Diyos, basahin natin ang 2 ng Henesis 21. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang, at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto, at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya kinuha. May butot may laman si Adan, may butot may laman din si Eva. Kasi sa tadyang ni Adan kinuha si Eva, yung babaeng ginawa ng Diyos para maging kanyang asawa. Ganun din naman ang Kristo, mga kababayan. Ang Kristo, na anak ng Diyos, nang umpisa, nasa sinapupunan ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Natural yung nasa sinapupunan niya, Espiritu rin. Kaya lang, bago pa lumikha ang Diyos ng mundo at ng universo, yung kanyang anak na nasa sinapupunan niya, ipinanganak niya. Basahin natin ang 1:4 ng Hebreo. Pakinggan nyo. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kaniyang ama at siya'y magiging aking anak. Ipinanganak, yung nasa sinapupunan ng Ama, ipinanganak niya. Maging lalo siyang mabuti kaysa mga anghel kasi nagmana siya ng lalong dakilang pangalan kaysa sa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi ng Diyos kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Ipinanganak pala ng Ama yung anak. Basahin natin ang katuparan niyan sa 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya, sinabi ng Panginoon sa akin. Ikaw ay aking anak,
sa araw na ito ay ipinanganak kita. Pinanganak ng Diyos mismo si Kristo. Bago siya ipinanganak sa laman ni Maria, ipinanganak muna siya ng Diyos. Noon sa panahong nauna, pinanganak siya ng Diyos Ama, mismong yung amang nanganak. Sabi, ikaw ay aking anak, sa araw na ito, ipinanganak kita. Kailan ba yung nangyari na ipinanganak siya ng ama? Mula sa kanyang sinapupunan, inilabas ng ama yung kanyang anak. Basahin natin ang 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Kita nyo, bago pa pala naging sanlibutan ng sanlibutan, bago pa nilikha ang universo, ang mga planeta, ang galaxy, sabi ni Kristo, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Bago pa nilikha ang mundo, bago pa nilikha ang sanlibutan, niluwalhati siya ng Ama. Ano ba ibig sabihin nung niluwalhati siya ng Ama bago ang sanlibutan ay naging gayon? 5:5 ng Ebreo. Gayon din si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Yun ang kaluwalhatian tinamo niya. Tinawag siya ng Diyos na anak. Ang sabi, hindi nagmapuri si Kristo sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking naging anak ngayon. Bakit naging anak? Ipinanganak nga siya. Mula pa doon sa walang hanggan si Kristo, pinanganak na siya ng Diyos. Mula sa eternity, pinanganak na siya. Bago pa nilikha ang mundo, bago pa nagkaroon ng mga planeta, bago pa nagkaroon ng universo, ipinanganak na siya ng Diyos mula pa doon sa walang hanggan. Katunayan sa 5:2 ng Mikas. Pakinggan nyo. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Ang pinagbuhatan niya, ang wika, yung ipanganganak sa Bethlehem, ang pinagbuhatan niya mula ng una, mula ng walang hanggan, doon pa sa eternity, ipinanganak na ng Ama ang kanyang anak. Noon, Espiritu si Kristo noon. Espiritu kasi yung Ama Ngayon, yung Espiritong anak ng Amang Espiritu, nagkatawang tao sa panahon ng unang siglo. Ano yung kanyang katawang tao? Yung katawang taong ipinaglihi naman ni Maria. Kaya, nung pumasok siya sa lupa, Espiritu siya, may nakahanda na sa kanyang katawan. Nung pumasok siya sa sanlibutan, galing kasi siya sa Ama Basahin natin ang 5 ng Ebreo. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Nung pumasok siya sa sanlibutan, bakit siya pumasok? Hindi naman siya dito nag-umpisa sa sanlibutan Ayon sa Biblia Hindi ka pa pinaglilihi. Nasa tatay ka pa lang. Umiiral ka na. Nasa balakang pa lang ni Abraham. Umiiral na si Levi. Nasa balakang pa lang siya ni Abraham. Kaya ang sabi sa 5 ng Ebreo, kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Yun, may katawan ang nakahanda sa sanlibutan. Yun nga yung ipinangak ni Maria, yung katawan na tao. Na kay Maria nag-umpisa yung katawan. Pero yung pumasok dun sa katawan, hindi rito nag-umpisa sa sanlibutan. Ang sabi ng Biblia, pagpasok niya sa sanlibutan, ba't pumasok? Kasi galing siya sa ibang lugar. Galing siya sa Ama, sa 38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit,
hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Pero ba naman bumaba na hindi umiiral? Paano nakababa kung hindi umiiral? Kaya lang nagkaroon ng Kristo nung ipanganak ni Maria. Hindi mo ba binabasa yung Biblia? Nakasulat sa Biblia, di ba? Bumaba ako mula sa langit. Pagbaba niya, pumasok siya sa sanlibutan. Nung pumasok siya, may nakahanda na sa kanyang isang katawan. Yun yung ipinanganak ni Maria, yung katawan tao. Yun yung tinuli, yun yung napagod, yun yung pinatay sa krus. Yung katawan. Pero yung nando sa loob ng katawan, hindi tao yun, espiritu yun, na ipinanganak ng Ama bago pa ang sanlibutan ay naging gayon. Yun yung galing sa Ama sa langit, tapos pumasok, bumaba sa lupa. Bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ang nagsugo sa akin. Sa mga kapatid, yung nagsugo sa kanya, nasa langit. At siya nasa langit din. Isinugo siya, pumasok siya ngayon sa sanlibutan. Nung pagpasok niya sa sanlibutan, may nakahanda ng isang katawan. Yun yung katawang tao. Pero nung mamatay siya, yung katawang tao na yon, nung mabuhay siyang mag-uli, pinalitan yon ng isang maluwalhating katawang espiritu. Para sabihin ngayon na si Kristo'y tao at hindi espiritu. Malaking kasinungalingan. Hindi nila naiintindihan ang pasimula at anong nangyari kay Kristo. Sana naintindihan nyo ako, mga kababayan. Pinangangaral ko lang naman na si Kristo hindi tao on the general concept. Pinangangaral ko mula nung umpisa pa 1980. Hindi tao yan, anak ng Diyos yan eh. Ang anak ng kalabaw, kalabaw. Hindi pwedeng sabihin mo yung anak ng kalabaw, kambing. Hindi pwede yun. Pag anak ng tao, tao. Pag anak ng Diyos, Diyos yun. Wala pa si Maria, pinanganak na ng Diyos si Kristo pinanganak kay ni Maria, pinanganak yung katawan. Hindi ka ba nakakaintindi? Ang ipinanganak yung katawan, hindi yung pagka-espiritu ni Kristo. Dahil yung kanyang kalagayan, bilang anak ng Diyos na espiritu, wala pang mundo, meron na nun. Sana naintindihan niyo ako, mga kababayan. Hindi ko lang matatanggap na lalapastanganin ng kahit na sino si Kristo na sasabihing taon-tao lang. Nagkatawan tao si Kristo, pero hindi siya tao. Espiritu siya, anak siya ng Diyos. Ipinanganak bago pa ginawa ang sanlibutan. At nung siya ay magkatawan tao, namatay siya. Pagkatapos niyang mamatay, nabuhay siyang mag-uli, pumanik siya uli sa langit. Bago siya pumanik sa langit, pinalitan uli yung kanyang kalagayan. Pinalitan siya ng isang katawang maluwalhati, espiritual na katawan. Yan ang katotohanan sa Biblia. At sana naunawaan nyo, kaya ako nagsasalita. Magtatanong kayo, mga kababayan, sasagot ako, ang isasagot ko, pananampalataya, hindi pandaraya. Alin yung pananampalatayang isasagot ko? Yung nasa Biblia. Sabi ni Pablo nagsasalita ako dahil ako'y sumasampalataya. Subukan nyo. Kahit anong itanong nyo, ang isasagot ko sa inyo, yung pananampalatayang nakasulat sa Biblia. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at ready na at connected po ang Dubai. Nandun si kapatid na Arman Manabat. Go ahead, Dubai. Opo, kapatid na Daniel, salamat po sa Diyos. Ang magtatanong po dito ay si Arthur Escanio Orea, 37 years old, miyembro po ng Assembly of God. Ito po ang kanyang katanungan, kapatid na Daniel. Magandang oras po, Brother Eli. Di mo ba masama ang papalit-palit ng reliyon? Alam mo, kapatid, kailanman hindi masama na magpalit ka ng relihiyon kung ang papalitan mong relihiyon mali papunta sa tama. Hindi masama mag-improve papunta sa tama Si Pablo nagpalit ng relihiyon Pakinggan mo sa 1:13 ng Galacia. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo nang higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang sa aking mga kababayan. Palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina,
at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya na ihayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hintil, pagkarakay hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. Ito, nagsasalita si Pablo nung nakaraan niyang relihiyon. Nabalitaan niyo kung ano ang aking relihiyon nung araw, na sa relihiyon ng mga Hudyo, kung ano aking ginagawa noon. Inuusig niya ang iglesia ng Diyos. Yung iglesyang itinatag ng unang siglo, inuusig niya, pinapapatay niya yung mga miyembro sa iglesia. Pati lalaki, pati babae, wala siyang kaawa-awa dahil nasa relihiyon siya ng mga Hudyo noon. Ngayon, pero dumating yung panahon, tinawag siya ng Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Sabi niya. Nagpakita sa kanya ang Panginoong Hesus sa isang tanghaling tapat at nabulag pa nga siya ng 3 araw. Mula noon, nagbago siya. Tinawag siya ngayon sa iglesia ng Diyos. Naging isa siyang apostol, si Pablo. Kaya siya nagpalit ng relihiyon. From the religion of the Jews, naging kaanib siya sa iglesia ng Diyos, naging apostol siya. Basahin natin ang 1 hanggang 2 ng unang Korinto, kapatid na Daniel. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal. Kita mo, kapatid, si Pablo ay tinawag maging apostol, nagtuturo siya ngayon sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Kita mo, naging tagapagturo pa siya at apostol sa iglesia ng Diyos. Dati, nasa relihiyon siya ng mga Hudyo. Nagpalit siya ng relihiyon. Tayo, kung halimbawa, nakita mo, relihiyon mo mali, no? Ang masasabi ko sa'yo, kung ikaw ay lilipat sa mali, masama. Pero kung halimbawa nasa mali ka, pupunta ka sa tama, walang masama ron. Kasi utos ng Diyos yun Sa 17-18 ng Roma. Pakinggan mo. Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran, laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Yung mga mandaraya, ang sabi ni Pablo sa mga Kristiyano, magsialis kayo sa kanila, magsilayo kayo sa kanila. Di aalis ka dun sa mali, kasi kung mali, dun ka pa rin, fanatismo na yon, fanaticism na yon. Sa English, fanaticism. Pero ang sabi sa Biblia, pinamamanik ko sa inyo mga kapatid, tandaan nyo yung pinanggagalingan ng mga pagkakabahabahagi, katitisuran, laban sa aral na inyong napag-aralan at magsilayo kayo sa kanila sapagkat ang mga gayon na hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon kundi sa kanilang sariling tiyan. Merong mga ministro, may mga relihiyon, pantiyan lang, iglesyang kanin. Para makakain lang kaya nagre-relihiyon. Pagka ganun ang motibo mo sa pagre-relihiyon, para makinabang ka, walang kwenta yon, hindi noble yon, hindi masasabing yun dignified o may dignity doon na magre-relihiyon ka dahil makikinabang ka. Ang relihiyon kasi sakripisyo. Sakripisyo ng ministro, sakripisyo ng miyembro para sumunod kay Kristo. Yun ang tunay na diwa ng relihiyon sa Biblia. Pero pag magre-relihiyon ka dahil makikinabang ka, mapapapunta ka sa mga mandaraya. Pagka ganun, dapat lumayas ka ron, sabi ng Biblia. Hindi masamang umalis ka sa mali Basahin natin ang 2 Korinto 6:17. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Umalis kayo sa kanila, sabi ng Diyos. Magsihiwalay kayo.
Huwag kayong humipo sa kanilang mga bagay na marumi at kay aking tatanggapin. Para matanggap natin ang tunay na Diyos, umalis tayo sa mali. Hindi kailanman masamang umalis sa relihiyong mali, mga kapatid. Yung sinasabi sa Katoliko, ay ako dito na ako nagising eh. Kung saan ako nagising, dito na lang ako. Mali yun. Mali yun. Lagay mo kahit saang spiritual, literal, incidental. Mali yun eh. Halimbawa, incidental. Nagising ka. Nasusunog ang bahay mo. Paninindiganan mo ba? Dito ako nagising eh. Di, malitsyon ka sa loob. Di ba? Yun namang material. Nagising ka. Meron kang muta, ang laki-laki. Dito ako nagising. Biya mo yung muta dyan. Huwag ka nang magmumog. Nagising ka, may mutat, may panis na laway. Mali yun. Spiritual, ganun din. Kung talagang nagising ka, mali naman pala yung kinalalagyan mo relihiyon. Lumayas ka, kapatid, kung gusto mong maging dapat. Tayo ba ay nagbubulag-bulagan o tayo ba ay nagbibingi-bingihan para huwag tayong magsuri ng relihiyon? Suriin na natin ngayon kung mali talaga ang relihiyon natin. Miski ang mga kaanib sa relihiyong ito, ang mga kaanib sa dating daan, sinasabihan ko kayo, suriin nyo kung nasa tama na ba kayo talaga, sigurado na ba kayo? Kung mali pa, umalis ka, maghanap ka pa ng mas tama. At kung gusto nating maligtas at naniniwala tayong meron Diyos na pananagutan tayo, magsikilos tayo, magsigising tayo. Dahil ang sabi ng Biblia, ang siyang pumaparito'y hindi magluluwat. He that cometh will not tarry. Dadating siya. Kaya ngayon pa, maghanda na tayo mga kababayan. Kasi maraming tao, kontento na sa relihiyon nila eh. Basta may relihiyon, kahit mali, hindi ganun. Hindi ganun. Dapat sa relihiyon, ang kaluluwa pinag-uusapan, siguraduhin mo, yung kinalalagyan mo. Kung hindi, lumayas ka, umalis ka dyan. Hindi masama yun, kapatid. Doon sa tinatanong mo, nasa doktrina ka ngayon, nakikinig ka. Kung sakaling mamatay ka, may kaligtasan ka ba? Alam mo, kapatid, ang pananalig ko, no? Wala akong alam na dinudoktrinahang namatay sa kasaysayan ng samahang ito. Kasi nasa Biblia yun eh. Sa Apokalipsis, Kapitulo 22, ganito ang ating mababasa. 22:11. Ang liko ay bayaang magpakaliko pa, at ang marumi ay bayaang magpakarumi pa, at ang matuwid ay bayaang magpakatuwid pa, at ang banal ay bayaang magpakabanal pa. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kaniyang gawa. Ang liko, bayaang magpakaliko. Ang banal, bayaang magpakabanal. Bibigyan ka ng Diyos ng panahon para magpakabanal, kapatid. Huwag mong isiping mamamatay ka. Ngayon, kung sakali namatay ka, meron kasing ganun eh. Meron kaming dinoktrinahang matanda, no? 97 anyos na yata. Kaya lang nung babautismuhan na, hindi na nabautismuhan kasi namatay na. Bago pa siya ilubog sa tubig, namatay na. Sabi ko, okay yun. Bakit? Kasi nakahanda naman siya talagang tanggapin eh. Kaya lang, dulot na lang katandaan, ano? Siguro, 97 anyos na eh. Pinagpahinga na ng Diyos. Ganon. Ang Diyos naman ay hustisya eh. Alam niya kung tinatanggap mo, kung hindi eh. Halimbawa, hindi ka patapos ng doktrina, namatay ka, kapatid. Kung nasa puso mo talaga at sumasampalataya ka, may konsiderasyon ng Diyos. Sa paghuhukom kasi, merong gagamitin ng Diyos na awa. Basahin natin ang 2:13 ng Santiago. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Paghukom walang awa, doon sa mga hindi nagpakita ng awa. Pero kung sa buhay mo, nakapagpakita ka ng awa sa mga tao, ang awa ay lumuluwalhati sa paghukom. Kakaawaan ka rin ng Diyos. Kaya yung awa, mahalaga yung awa sa tao, yung marunong maawa sa kapwa. Malaking puhunan yun eh. Kaya kung halimbawa, nagpapadoktrina ka, kapatid, naawa ang Diyos sa'yo. Hindi ka niya kukuhanin basta. Iingatan ka niya hanggang maintindihan mo yung aral. Para matanggap mo o kaya itakwil mo kung ayaw mo. Doon ka mapapahamak. Pero
Huwag kang mag-alala, kapatid, naniniwala ako matatapos mo yung doktrina para makapag-desisyon ka kung tatanggapin mo o hindi. At samahan ka nawa ng Panginoon. Brother Eli, maraming salamat po sa pagpapaliwanag. Salamat sa Diyos. Salamat po at lipat naman tayo kaagad sa Libmanan, Camarines Sur. Nandun si kapatid na Roland Antonio. Camarines Sur, come in please. Opo, kapatid na Daniel, salamat po sa Diyos. At ang magtatanong po, kapatid na Daniel, si kapatid na Herminio Asanyon, 47 years old, isa po siyang Katoliko. Narito po. Magandang gabi, Brother Eli. Sa panahon ngayon na marami nang lumilitaw na mangangaral ng salita ng Diyos, paano po ba makikilala ang tunay o totoong halal ng Diyos o may karapatang na mangaral? Totoo po ba na ang banal na Papa ng pinagkamataas na Ama ng ating kaluluwa dito sa lupa ayon sa Biblia? Ang ama ng kaluluwa, yung gumawa ng kaluluwa. Sino ba ang gumawa ng kaluluwa na ama ng kaluluwa? Basahin natin yung Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 9. Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi ba lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay? Ang ama ng mga espiritu ang dapat nating pagpasakupan. Ang tinutukoy ni Pablo na ama ng mga espiritu, yung ama sa langit. Walang ibang ama ng espiritu kundi ang ama sa langit. Siya ang gumawa ng mga espiritu. Siya rin ang gumawa ng kaluluwa. 2:7 ng Henesis. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Sino gumawa ng kaluluwa? Ang ama sa langit. Meron pa bang tataas sa ama? Sa langit? Yung ama na yun ang gumawa ng ating kaluluwa. Nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Hininga ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Ang tao ay naging kaluluwang buhay. Sa Bicol, ang sabi diyan, Ginibo ng gadnin kagurang ng Diyos ang tawo sa kabukabo nindaga, asin hinayupan sa dungo niya kanhangos nin kabuhayan. Asin ang tawo naging buhay na kalag. asin ang tao naging buhay na kalag. O, kita mo? Sino gumawa ng kaluluwa? Ang Diyos. Yung maging kataas-taasang ama ng ating kaluluwa ay ukol sa Diyos yun. Hindi sa Papa yun sa Roma at sa kahit kangino pa. Huwag kayong maniwala dyan. Ang ama ng mga espiritu, nasa kanyang kamay ang ating kaluluwa. Basahin natin ang Job 12:10. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Nasa kamay ng Diyos ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay, kasama tao ron, at ang hininga ng lahat ng mga tao. Kaya siya, ang ating ama ng kaluluwa, ay ang ama sa langit. Ngayon, dun sa una mong tanong, paano malalaman ngayon yung mangangaral na hinalal ng Diyos na may karapatang mangaral? Ang dai-daing lumitaw. Madali lang namang malaman kung susunod ka sa Biblia, kapatid. Kaya lang napaglululuko yung iba, ayaw mo magbasa ng Biblia. Basahin natin ang Biblia, 7:17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Makikilala ang turo, yung aral, kung sa Diyos o kung nagsasalitang mula sa sarili. Yun ang paraan. Halimbawa, tinuro sa'yo, kailangan ang bata binyagan. Galing ba yun sa Biblia? Sa Biblia ba yung turo na yan? Nakasulat ba? Galing ba sa Diyos yan? Meron bang nakasulat sa salita ng Diyos na yung bata bibinyagan? May bininyagan bang bata si Kristo? Wala. Bakit? 5:13 ng Hebreo. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Sanggol, walang karanasan, walang malay sa katwiran. Paano mo bibinyagan? At hindi kailangan binyagan ng sanggol. Bakit? Kaya raw binibinyagan ng bata
Kasi para wag daw pumunta sa limbo. Kasi pag ang bata raw hindi nabautismuhan, mapupunta dun sa limbus infantium. Dun daw mapupunta. Hindi raw makakapasok sa langit, mapupunta raw sa limbo. Kaya ang mga Pilipino, takot na mapunta yung anak nilang mahal dun sa limbo, nangungutang ng pera para mapagpabinyag. Pag nagbinyag naman, may ninong, may ninang, may handaan, may piyesta. Ganun ang ginagawa kasi natatakot tayo mapunta sa limbo yung ating anak. Kamakailan, diniklara, wala kang limbo, hindi totoo yan. Madali lang naman maintindihan kahit miyembro Maintindihan mo naman, nagsasalita ba siya sa sarili nila o galing ba sa salita ng Diyos? Para malaman mo kung ang isang aral ay totoo, dapat galing ba sa Diyos? Yung nangangaral, galing ba sa Diyos ang pinangangaral? Pag nangangaral, wala sa Biblia, hindi galing sa Diyos yun. Wala nga sa Biblia Ang sabi ni Kristo, kapatid, pag ang mangangaral nagsasalita mula sa kanyang sarili, hindi totoo yun. Hindi galing sa Diyos yun, imbento lang yun, kapatid. Tingnan natin. Sa Bibliang Katoliko ba, Brad Mel, meron bang milon? Tignan po natin at ito po mabilis po ang paglitaw ng computer dito. Yung salitang milon, sabi po ng computer dito, searching for milon in Bible version, Bibliang Katoliko. Mula Henesis hanggang Apokalipsis, sabi ng computer result, one word or phrase found. Ayun, nakakita siya ng milon sa Biblia. Bakit? Totoo kasing may milon Hindi ba? Masarap nga yung pag nilagyan ng yelo di ba, no? Yung milon, masarap inumin. Basahin natin yung nakita ng talata sa Bibliang Katoliko na may milon. Sino kaya ang makapagbibigay sa atin ng lamangkati? Naalala natin ang isdang kinakain nating walang bayad sa Ehipto at ang mga pipino, mga milon, mga sibuyas at mga bawang. Kita mo? Talagang merong totoo yung nasa Biblia. May milon, may sibuyas, may bawang. Pero purgatorio, wala Rosario, wala rin. Wala yan sa Biblia. Sabi ng Panginoong Jesus, kung sino man, kagaya mo kapatid na Herminio, no? Nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Bakit? Tuloy natin. Ang nagsasalita ng saganang kaniyang sarili, humahanap ng kaniyang sariling kaluwalhatian. Datapwat, ang humahanap ng kaluwalhatian yaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Yung isinugo ng Diyos na mangangaral, hindi nagsasalita sa kanyang sarili lang. Kasi yung nagsasalita sa kanyang sarili, humahanap ng sarili niyang kaluwalhatian o glory. Pero ang humahanap ng kaluwalhatian ng Diyos na sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo. At sa kanya'y walang kalikuan. Ang totoo na mangangaral, yung nagsasalita, ang sinasabi, salita ng Diyos. Yun ang sugo. Yung nagsasalita ng salita ng Diyos, wala siyang sinasabing galing sa sarili. Basa sa 3:34 ng Juan. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Ang sugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Kaya pag ang isang mangangaral nagtuturo, pansarili, hinahaluan yung Biblia ng sarili niya, hindi sugo yun. Kaya kung naghahanap kayo ng tunay na mangangaral, ang hahanapin nyo, yung ang itinuturo, hindi sa sarili galing. Walang kwenta kasi pag ang turo galing lang sa tao. Marcos 7:7. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Walang kabuluhan, nababaliwala ang relihiyon. Pag ang relihiyon mo may turong utos ng tao. Kaya kailangan ang relihiyon o ang mangangaral na nagtuturo para makilala mo yun sa Diyos, dapat lahat ng tinuturo niya galing sa Diyos, galing sa Biblia. May batayan sa Biblia. Pag wala, huwag ka na magrelihiyon. Baka sakaling maligtas ka pa. Yun ang sagot ko, kapatid na Herminio. Maraming salamat at magandang araw sa inyo diyang mga tagalibmanan. Maraming salamat po, Brother Eli. Salamat po. Salamat po. At sa General Santos City naman tayo, nandun si kapatid na Hil Salazar. Go ahead, General Santos City.
Magandang gabi po kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Nandito po tayo sa General Santos City at kasama po natin si kapatid na Ariel Buhol, isa pong Katoliko. Magandang gabi po, Brother Eli. Maraming salamat po pala sa Biblia na ibinigay nyo. Ang tanong ko po, sabi po sa Biblia, bawal po sumamba sa Diyos-Diyosan. Paano naman po yung mabubuting Katoliko na sumasamba sa Diyos-Diyosan na hindi alam na bawal pala yun? Dahil hindi nga sinasabi ng pare, sila po ba'y maliligtas? At saan po galing ang Iglesia Katolika? Kapatid, yung sumasamba sa Diyos-Diyusan na sabi mo ay hindi alam dahil hindi sinasabi ng mga pare. Ang Diyos, nagbibigay siya ng pagkakataon sa tao. Bago ang tao ay mamatay, ang Diyos nagbibigay ng pagkakataon para makilala niya yung tama at saka yung mali. Ngayon, kung halimbawa, hindi mo alam na ganon, ginagawa, nadadaya ka ng mga nagtuturo sa'yo kasi hindi tinuturo sa'yo, merong paraan ng Diyos para hatulan yung mga taong ganon. Gaya nung sinasabi ni Pablo sa Roma 2:13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan na ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Yung palang mga tao na walang kautusan, hindi nakapakinig ng aral, kung gumagawa naman sila ng kabutihan, ay yung kabutihan na yon ang magiging konsiderasyon ng Diyos sa kanila sa araw ng paghatol. Kahit hindi mo alam yung kautusan, kung ginagawa mo naman yung bagay ng kautusan, ay yun ang magiging batayan ng paghatol ng Diyos sa iyo. Bawa, nadaya ka lang, titingnan ng Diyos yung mga gawang iba na hindi ka nadaya. Kaya lang, ang Diyos ay hindi papayag na habang panahon madaya ang mga tao. Magbibigay siya ng paraan para ang tao makarealize na mali yung ginagawa niya. Kaya lang, merong mga tao na kahit mali na, tuloy-tuloy pa rin sa mali. Pag alam mong mali na, saka tuloy mo pa rin, hindi ka na talaga magkakaroon ng pag-asa. Yun ang sinasabi sa 2:11 ng ikalawang Tesalonica. Dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Merong mga tao na ang lugod kalikuan, ayaw nila ng totoo, mas gusto nila yung mali. Kaya ipapadala ang wika sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian para magsipaniwala na sila talaga sa kasinungalingan at mahatulan silang lahat na ayaw sumampalataya sa katotohanan kundi nalulugod sa kalikuan. Dalawang klase yan. Meron tao, kilala niya na yung tama, ayaw niyang umalis sa mali. Meron naman tao, nasa mali, hindi niya lang alam, mali siya, nadadaya siya, kagaya ng sinasabi mo, hahatulan naman sila ng Diyos sa kanilang gawa. Sana naunawaan mo, kapatid na Ariel. Maraming salamat po, Brother Eli. Salamat po. At sa Imelda Avenue, Cainta, Rizal naman tayo. Nandun si kapatid na Danny Navales. Cainta, go ahead please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Ang magtatanong po mula po naman dito sa Rizal, si kapatid na Webster Lerum, isang Katoliko, 25 years old ng Barangay Puting, Pasig City. Ito po ang katanungan ni Brother Webster. Magandang gabi po, Brother Eli. Tanong ko lang po, pag namatay po ba ang tao, saan po ba napupunta? Sa langit po ba o sa lupa? Pangalawang tanong ko po, ang abuluyan po ba talaga, magkano po ba at paano po ba dapat ibigay? Abuluyan, utos ni Kristo, kapatid. Kaya lang, ang sabi ni Kristo, yung nasa 9:7 ng ikalawang Korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Magbibigay ayon sa pasya ng puso. Hindi ika po
Bawal ang ikapu ngayon, di ikapu ang batas. Yung ikapu, batas yon sa panahong Israelita. Pero sa ating panahong Kristiyano, sabi, magbibigay ka ayon sa pasya ng iyong puso. Huwag mabigat sa loob o parang pinipilit, sapagkat ang iniibig ng Diyos yung nagbibigay ng masaya. Ngayon, dun sa isa mo pang tanong, ang tao pag namatay, saan mapupunta ang kaluluwa niya, no? Ang sabi sa Biblia, ganito, yung katawan ng tao, pag namatay, mababalik yung lupa sa lupa, yung alabok sa alabok. Yung espiritu babalik sa Diyos. Basahin natin yung Ecclesiastes 12:7. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Hindi mapupunta sa purgatorio, wala no. Ang alabok, babalik sa alabok. Tapos yung espiritu, babalik sa Diyos. Pagdating ngayon ng araw ng paghuhukom, bubuhayin kang mag-uli. Bubuhayin uli yung katawan mong namatay. Kaya ang tawag dun sa Biblia, pagkabuhay na mag-uli. 37:4 ng Ezekiel. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga, at kayo'y mga bubuhay, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Kahit na yung butong tuyo na, matagal ng patay, na-disintegrate na dahil tuyo na eh. Bubuuin uli yun. Yun ang sinasabi rin sa pasyon eh. Nakasulat din sa pasyon yung kinopya lang sa Biblia yun eh. Buuin uli, mabubuhay kang mag-uli. Tapos haharap ka sa hukuman ng Diyos. Samantalang hindi pa naghuhukom, yung lupa nasa lupa. Yung espiritu babalik sa Diyos. Pagka dumating na yung paghuhukom, bubuhayin ka mag-uli, ilalagay uli yung espiritu ng buhay sa'yo, mabubuhay ka. Pagkatapos haharap ka sa paghuhukom. Yun ang mangyayari, kapatid. Sana naunawaan mo. Salamat po, Brother Eli. Salamat. Sa Tagbilaran City naman po tayo sa Bohol. Magandang araw po sa iyo, Brother Eli. Ito po ang tanong ko. Bilang isang Katoliko, nararapat po ba o tama bang i-confess sa pare or priest ang aking kasalanan? Yun po. Nagkasala ka sa pare, sabihin mo sa kanya, nagkasala ako sa'yo, no? Pero kung nagkasala ka sa nobyo mo, sa nobyo mo, ikaw, doon ka mangumpisal. Basahin natin ang 5:16 ng Santiago. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Tuwanag, ano? Magpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Ang sabi, confess your faults one to another and pray one for another, that he may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Maliwanag, ipahayag nyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan. Sa Cebuanon, sabi, busa, magsinugiray ang usa ug usa kaninyo sa inyong mga sala, ug magampon ang usa alang sa usa, aron mga ayo kamo. Kita mo? Ang usa ug usa. Halimbawa, nagkasala ka sa kaibigan mo doon ka mangungumpisal. Hihingi ka sa kanya ng tawad kasi sa kanya ka nagkasala eh. Pero, pangunahin dapat, mangumpisal tayo sa Diyos. Siya una sa lahat eh. Basahin natin ang 32:5 ng awit. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. English, kapatid la Daniel. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Said, I will confess my transgressions unto the Lord, not to the priest. If you have sinned against a priest, you have to confess it to a priest. But if you have sinned against another person, you have to confess it to that person. If you have sinned against the Lord,
First of all, as the Bible said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Let us read that in Cebuano. Sabi, giila ko ang akong sala, nganha kanimo, ug wala ko tagoy ang akong kasalanan. Miingon ako, igasugid ko sa Ginoo ang akong mga kalapasan, ug imong gipasaylo ang pagkadautan sa akong sala. Kita mo? Maliwanag, kahit saan mo basahin Biblia. Mangungumpisal ka sa Diyos, tapos kanino pa? Doon sa kung kanino ka nagkasala, that is justice. Aaminin mo kung kanino ka nagkasala, mangungumpisal ka kung kanino ka nagkasala. Kasala ka sa kumpare mo, sa kumari mo, sa tatay mo, sa nanay mo. Punta ka sa Kanya, umamin ka. Yun ang utos ni Kristo. Tapos ipapanalangin ka niya, papanalangin mo siya. Yun ang utos, kapatid. Sana naunawaan mo. Maraming salamat po, Brother Eli. Salamat po. At doon naman tayo sa isa pang mobile coordinating center natin sa Balanga City sa Bataan. Si kapatid na Bobby De Los Santos. Bataan kami. Maraming salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. At ang magtatanong po ay si Brother Renato Jimenez at ito po ang kanyang katanungan. Magandang gabi po, Brother Eli. 3 po ang aking katanungan. Ang una po, kasalanan po ba, Brother Eli, ang magsugal? Ang pangalawa po, kung kasalanan po ang magsugal, bakit po wala sa kautusan ng Diyos ang huwag kang magsusugal? At pangatlo po, totoo po ba ang sermon ng pastor namin noon? Nasamba ka ng samba palagi, kung nagsusugal ka naman, ay wala rin katuturan o walang kwenta o baliwala ang iyong pagsamba. Kaya po ako natigil sa pagsamba dahil baliwala rin pala kung palagi kami nagsasamba at kung kami nagsusugal din. Maraming po salamat. Kapatid na Renato, pagkatingin ko nasa edad na rin kayo, pareho lang tayo, baka matanda ako sa inyo. Sa edad po nating ito, kailangan medyo gumagamit po tayo ng pag-iisip na mas malawa kaysa noong bata-bata pa tayo. Ganon. Ako kasi, nung ako'y tumandanan, marami akong naging konsiderasyon sa buhay na hindi ko pinapansin nung bata-bata ako eh. Meron po akong tiyuhin, sugarol. Siguro mga 3 yung tiyuhin kong sugarol. Eh, como nung bata ako, nakikita ko sila, nagbabara-baraha, may pulitana, may mga kabayong oros, kabayong kopas, may sotang bastos, etc. No? Ang tawag nila ron sa sugal nila, bicol. Yung pag tumama ka ng pulitana, doble. Pulitana ang tawag. Hindi ko alam eh. Basta't yun lang ang natatandaan ko. May bara-baraha sila, no? Ngayon, nakita ko kasi doon sa panahon na yon, yung aking mga tiyuhin, parang ang naging nila, sugal na lang ng sugal. Walang naipundar sa pamilya. Nung matanda na sila, yung mga anak napabayaan. Pagka nasubo sa sugal kasi, kahit maubos yung sweldo, kahit wala nang pambili ng bigas, naku, umaga, tanghali, hapon, nasa sugalan. Sabi ko, parang masama nung maging matanda na rin ako. Parang masama kung ako babalik ako sa panahon at ako may anak na ganong karami, 7, 8, 9. Kahit 5, hindi ko isusugal. Gagastusin ko ng maayos, i-invest ko kung meron akong sobra. Para magsugal ako, ba't para ka nagtatapon ng pera? Kasi sa sugal, mas madalas na matalo ka kaysa sa manalo ka Minsan kang manalo, pag nanalo ka naman ng marami, hihingi naman ng balato yung mga miron. Para ka rin walang napanalunan. Ganun lang nakikita ko no? Actually, ako man kapatid, nung hindi pa po ako kaanib sa iglesia, mga edad 15, 16, nalulung din ako sa sugal. Ang klase ng sugal na kinalulungan ko, yung parang yung pinball ba tawag doon. Merong machine na gano'n na maglalagay ka ng taya, tapos may lalabas na bola. Pag napasuot mo lahat yung bola doon sa target, mahuhulog yung katakot-takot na barya. Siguro inaabot ako ng 4:00, madaling araw doon sa kata-target, hanggang nauubos yung pera ko. No? Kumikita kasi ako noon, meron akong tindahan, 12 anyos pa lang may tindahan na ako kumikita ako, hanggang 15 anyos ako, nagsusugal ako. Sabi ko, nung ako'y magkaisip na, at lalo na nakabasa na ako ng Biblia, nag-aral na ako ng pagkaministro,
Sabi ko, kahit 5 ko, kung alam ko lang, hindi ko i-invest sa sugal. Kasi lumalabas, parang nai-interest mo pera na gusto mo matalo mo yung kasugal mo. Wala namang nagsugal na nanalangin muna sa Diyos. Diyos, sana po akong matalo, manalo yung aking kapwa dahil mahal ko sila. Ang utos kasi ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung mag-iisip ka, kung iniibig mo yung kapwa mo gaya ng sarili mo, gusto mo bang matalo? Ayaw mo. Gusto mo manalo. Kung iniibig mo yung kapwa mo gaya ng sarili mo, hindi mo hahangaring matalo mo rin siya dahil mawawalan ng pagkain yung pamilya niya. Di ba ganon? Doon sa mga premises na yon, nag-iisip ako, hindi yata maganda ang sugal. Nakita ko sa karanasan, yung mga tiyuhin ko na mga sugarol, walang naiwang kabuhayan sa kanilang mga anak. At ayun, ang mga anak hanggang ngayon na hirap sa buhay. Sabi ko, bunga ito ng pagsusugal ng aking mga tiyuhin. Ang nanay ko po sugarol nung araw. Nung hindi pa po siya kaanib sa iglesia, sugarol ang nanay ko. Napakarami ko ikaanak ipinatalo sa sugal. Gano'ng karami, nanay? Naku, isang truck na perang hapon natalo sa sugal. Sabi niya. Kasi nung araw kasi yung perang hapon, pag mamimili ka ng halimbawa, mamimili ka sa palengke, dapat may dala ka isang bayong na perang hapon. Kasi ang isang nyog, 50,000. Ang isang nyog na maliit, 50,000 nung araw, nung panahon ng hapon. Merong hanap buhay ang tatay ko noong panahon ng hapon. Siya ang manager nung Vitamin Bakery na nagsusupply ng tinapay sa PGH at saka sa San Lazaro. Kaya napakaraming pera ng nanay ko noon. Ang pera ng nanay ko nung panahon ng hapon, sako-sakong ano. Kung kukwentahin mo anak yung naipatalo ko sa sugal, sabi niya, baka isang truck ng perang hapon. Ibig sabihin, galing kami kasi sa lahing sugarol. Ang nanay ko, sugarol. Ang mga tiyuhin ko, sugarol. Nakita ko, hindi maganda ang takbo ng ekonomiya ng pamilya ng sugarol. Ngayon, nang pag-aral ako ng Biblia, naisip ko, wala ngang nakasulat sa Biblia, direkto, huwag kang magsusugal. Ang sabi naman sa Biblia, ang bagong tipan, hindi naman letra por letra, kapatid. 3:6 ng 2 Korinto. Nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Po kapatid, ay espiritual na salita ang sinasabi. Hindi letra por letra, hindi titik ng titik ang pagbabatayan natin. Dahil ba walang nabasa, bawal magsugal. Magsusugal ka na. Ganito mangyayari kapatid. Bawal magsyabu. Wala sa Biblia yung bawal magsyabu. Magsasyabu ka na rin, di ba? Wala naman kasi syabu dun sa Biblia na nakalagay, bawal magsyabu. O kaya bawal mag-smuggler. Wala kang mababasa sa Biblia, bawal mag-smuggler. Mag-i-smuggler ka na. Kasi ang bagong tipan, hindi po yan letra por letra. Kukuhanin mo yung espiritu ng salita. Kaya kung sinabi ng Diyos, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ayaw mong matalo ka, wag mo ring hangarin matalo yung kapwa mo. Pagka ganun, iiwas ka sa sugal. Di ba? Halimbawa, ayaw mo kapatid na ikaw sinasampal, wag ka ring mananampal. Tawag dun sa atin nag-aaral ako sa eskwela yun ang golden rule 7:12 ng Mateo. Basahin po natin. Kaya nga, lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. Lahat ng bagay na ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gawin naman ninyo sa kanila, sabi ng Panginoon. Do unto others what you would like others to do unto you. Kaya ganun ang pagmamahal sa kapwa Ayaw mong masasampal, huwag kang mananampal. Gusto mong bigyan ka, magbigay ka. Gusto mong mapatawad ka, magpatawad ka. Gusto mong unawain ka, umunawa ka. Lahat ng bagay na gusto nyong gawin sa inyo ng kapwa, gayon din ang gawin nyo sa kanila. Gusto mong kaawaan, matuto kang maawa. Yun ang batas espiritual ng Panginoong Hesus Mapalad ang maawain, kaaawaan sila, sabi ng Diyos. No? Kaya kung ano yung ginawa mo, yun din ang gagawin sa'yo. Ngayon,
Kung ikaw ay nagmamahal sa kapwa gaya ng sarili, hindi ka magsusugal. Kasi sa sugal, ang hinahangad mo, makuha mo yung pera ng kapwa mo sa madaling paraan. Ngayon, walang letra por letra ang bawal magsugal. Gaya rin nung salitang bawal magsyabu. Pero kung konsensya at kung isip ang gagamitin natin, kung puso, didiktahan tayo ng ating konsensya, masama ang magsyabu. Kaya nga, ang mga kabataan ngayon ay mga suicide na dahil sa syabu Pero meron tayong mababasa sa Biblia, kapatid, bawal talaga ng Diyos yung sugal. Basahin natin ang Kawikaan 1:10. Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y magsibakay sa pagbububo ng dugo. Tayo'y mangagkubli ng silo na walang anumang kadahilanan sa walang sala. Sabi ng Diyos, pagka hinihikayat ka ng makasalanan, huwag mong ipapahintulot, huwag mong tutulutan. Halimbawa, sinabi nila, halika, tayo'y magsibakay tayo, magbubu tayo ng dugo, patayin natin si ganon. Nakatuwaan, papatayin nila, natripan nila. Huwag kang sasama sa kanila, sabi ng Diyos. Tapos, ano pa? Tuloy natin. Ikaw ay makikipagsapalaran sa gitna namin. Magkakaroon tayong lahat ng isang supot. Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas. Nikayat kanila na tayo magsapalaran tayo, makikipagsapalaran ka sa gitna namin. Magkaroon tayong lahat ng isang supot. Sugal yun, ano? Parang jackpot, no? Anak ko, sabi ng Diyos, huwag kang lumakad sa daang kasama nila. Pigilan mo yung paa sa kanilang landas. Di bawal pala pag hinikayat ka magsugal. Huwag ka sasama. Gaya rin nung pag hinikayat ka magbubu ng dugo, pumatay ng kapwa, huwag ka sasama. Salita po ng Diyos yan, kapatid na Renato. Sana naunawaan po ninyo ang ibig kong sabihin. Doon sa isa pong tanong nyo, totoo ba na ang sermon ng pastor na pag ikaw nagsusugal ay baliwala rin ang iyong pagsamba? Alam mo po kasi ganito, kapatid, ang prinsipyo ng Biblia. Hindi ko alam kung paano sinabi ng pastor nyo sa inyo. Pero ako, meron akong paraan ng Diyos na sinasabi sa Biblia para maintindihan ng tao yung masela na batas ng Diyos. 2:11 ng Santiago, kapatid na Daniel. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Sabi na huwag kang mangangalunya, yung Diyos na nagsabi nun, siya rin naman na nagsabing huwag kang papatay. Kung hindi ka nga nangangalunya, pumapatay ka naman, nagiging suwail ka sa Diyos at sa kautusan. Ibig sabihin, halimbawa, ang nagsabi na huwag kang papatay, siya rin na nagsabi na, anak ko, pag hinikayat ka ng makasalanan, na makisama ka sa kanila at maglaro ng sapararan at magkaroon ng isang supot, huwag kang sasama sa kanila. Siya rin ang may sabi nun, ang Diyos din Kaya kung naniniwala kang bawal pumatay, maniniwala ka ring bawal magsugal. Yun po, kapatid. Sana naunawaan nyo. Brother Eli, makaya po sugarol na napakabuti po ng mga ginagawa. Paparal po ng mga anak, mabuti pa sa pamilya niya, at wala siyang ginagawang kasalanan. Ang isang pastor, gumawa po ng kasalanan, makasalanan pa rin. Ang sugarol, gumawa ng kasalanan, makasalanan pa rin. Pero ang sugarol, nagawa ng kamabuti po, mabuti pa rin. Kasi wala naman po siyang ginagawang masama. Kung nagpaparal po siya ng mga anak niya, napagtapos niya lahat. Kung siya po ay libangan lang po niya magsugal para yung mga kasama niya maglibang-libang sila tulad ng mga pare. Alam po ninyo, ang mga sugarol ay napakarami po natutulungan. Sa buong daigdig po, napakarami po yung bilang ng sugarol na nakakatulong po. Pati ng mga charity, pag nananalo po yan, yung mga nangihingi po ng gamot, binibigyan po, yung mga nambabalato na walang pagkain, nang bibigay po sila lahat. Hindi naman po lahat ng sugarol ay gumagawa ng masama. Miski na po hindi sugarol, kahit po siya pastor, kahit po siya isang teacher, gumawa po siya ng masama, masama pa rin siya. Pero ang sugarol po, pag gumawa ng masama, masama pa rin. Pero po ang sugarol ay gumawa po ng lahat ng kabutihan,
palagi ko napakabuti niya sa paningin ng Panginoon. At siya, ang Panginoon na nangingiti sa kanya. Dahil baka ba't siya nagsusugal, nagkapapaaral siya, naging mga tagumpay ang pamilya niya, siya ay nakamaray na tulungan ng mga tao dahil sa kanyang pagsusugal, nanalo po siya, binibigyan niya po lahat na nangangailangan, lahat ng mga walang makain, binibigyan po niya, at lahat po ng mga gusto magbigay ng tulong, tinutulungan po ng mga sugarol. Mababait po mga sugarol. Meron po salbahe, meron po mababait. Kaya hindi po lahat naman, makasalanan. Kasi wala po nga po sa Biblia. Kaya po sinabi sa Biblia, huwag kang magsusugal. Hindi po masama ang magsugal. Ang masama, yung mga bawal po sa kanya, pastor. Hinahangad mo ang kanyang mga kayamanan ng ibang tao. Talagang masama po yun. Miski na po hindi sugarol, miski po pastor, masama pa rin po kung maghahangad kayo. Kayamanan yung kapwa. Huwag ka magnanakaw. Miski na po hindi sugarol, pag nagnakaw, masama din po. Pero po, ang sugarol po, wala po nilalabag sa kautusan ng Diyos. Sabi sa Biblia, ang nagsabi nung huwag kang papatay, yun din ang nagsabi na huwag kang mangangalunya. Ang ibig lang sabihin, pagka gusto mong maging kalugod-lugod sa Diyos, sundin mo yung sinabi niya sa buo. Basahin natin ang 2:10 ng Santiago, kapatid na Daniel. Sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may tumitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Yun. Ang sinumang gumaganap, sino man, kahit sino, kahit ako, kahit sino pa, gumaganap ako ng buong kautusan, tinitisod ko naman yung isa, ayaw kong tanggapin yung isa, nagiging makasalanan ka sa lahat, ang sabi ng mga apostol. Kaya ang kailangan sa atin, mas matupad nating buo yung kalooban ng Diyos. Walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas. Nasa 3 yan ng Santiago, kapatid na Daniel. Sa Kapitulo 3 at versikulo 2 ng Santiago. Sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon. May kaya rin namang makapigil ng buong katawan. Ang salita ng Diyos, hindi dapat kinatitisuran yun ng tao Dapat ang salita ng Diyos, tinatanggap, hindi tinitisod. Na parang meron kang salita ng Diyos na hindi mo matanggap. No? Ang mga Kristiyano po, kapatid, nagsilbing halimbawa na para tularan natin sa ating panahon. Wala pong Kristiyanong sugarol. Walang nakarecord sa Biblia na Kristiyano sumunod kay Kristo na sugarol. Meron pong nakasulat sa Biblia na Kristiyano manggagawa ng tolda. Kagaya ni Pablo, si Prisca, si Aquila, ang hanap buhay nila manggagawa ng tolda. Merong mga Kristiyano noong araw na mga magbubukid. Merong mga Kristiyano, ang kanilang profesyon na nasulat sa Biblia, kagaya ni Lucas, doktor si Lucas. Pero hindi sila, wala kang mababasa sa Bibliang nakarecord na sila ay nagsugal. Sino mang Kristiyano nung una. Ngayon, ganito lang naman kasi yon, kapatid na Renato. No? Kung tayo ay mayroong ganap na pananampalataya sa Diyos, kung ang obserbasyon nyo, ang sugal ay hindi nakakasama, kalayaan nyo po yun. Pero ako, personally, ang obserbasyon ko, wala akong nakitang mabuti sa sugal. Wala akong nakitang mabuti sa sugal. We are all entitled to our own opinion. Pero, sa aking opinion, wala akong nakitang mabuti sa sugal. Napakarami kong alam na pamilya, na ang mga padre di pamilya ay nalungi sa sugal, na ang pamilya napabayaan. May kilala ako sa Guagua napakasugarol. Yung pamilya, napabayaan. Sa Pasay, napakarami. Yung mga tiyuhin ko nga mismo, hindi na tayo lalayo Napabayaan ng pamilya. Hanggang ngayon, gumagapang sa hirap ang mga anak. Mga pinsang buo ko, no? Dahil ang mga magulang naging sugarol. Kaya kung sa inyo, paniniwala nyo, nakakabuti para sa inyo yung sugal, napakabihira po nung ganon, kapatid. Ang mas marami, ang napapasama dahil sa sugal, kung kukuha tayo ng statistics, nasa nasa internet yan At nasa mga ulat yan ng survey. Ang mga taong nalulung sa sugal,
Kung minsan natututong magnakaw, natututong mandaya sa pamilya, natututong mandaya sa propesyon. Ha? Kung masa gobyerno, natututong magkurap dahil sa sugal. Kaya hindi nyo po masasabi generally na mabuti ang sugal. Generally, sa karanasan, sa survey, at sa iba't ibang impormasyon na ngayon ay makikita natin, ang sugal ay nakasasama. Yun po, at magandang gabi po sa inyo dyan, sa mga taga-Bataan. Sa Kuala Lumpur naman po tayo, sa Malaysia, kapatid na Resty Reyes. Go ahead, Malaysia. Opo, maraming salamat po sa Diyos, kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Magandang gabi po sa lahat ng ating panauhin na nakikinig sa atin sa gabing ito sa ating pong Bible Exposition. Dito po sa Kuala Lumpur, Malaysia, isa po sa ating mga bisita, si Ginang Evelyn Mina, isang Katoliko, ay magtatanong po sa inyo, Brother Eli. Magandang umaga, Brad Eli. Magandang gabi kay Brad Daniel sa Apalit. At magandang araw sa lahat ng mga kapatid sa buong Kapuluan. Maswerte po ako na napili ako sa magtatanong kay Brad Eli na napapakinggan ko po siya simula pa nung June 2014. So, yung pagkakataon ko po na to, meron po akong tanong. Bago po yung tanong ko, sasabihin ko, sasalaysay ko muna sandali, nag-aayon sa akin tanong. Meron po akong kapatid na namali ng landas, na bumalik siya sa magandang asal sa pamamagitan ng relihiyon ng Mormons. So, ang tanong ko po, ano po ang medyo malapit na relihiyon sa iglesia ng Diyos? Ang una ko pong tanong. Ang pangalawa ko pong tanong, yung failure po, dahil po ba sa maling relihiyon o kulang siya sa pananampalataya? Yun lang po, Brad Eli. Alam nyo, kapatid, dapat i-classify po yung failure na sinasabi nyo. What failure? Because there are people who can be considered successful but are spiritually bankrupt. Failure. Meron pong ganun eh. And that is one truth that we have to accept. It is a truth. Apokalipsis 3:17. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman, at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy, upang ikaw ay yumaman, at ng mapuputing damit, upang iyong maisuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran, at ng pangpahid sa mata, na ipahid sa iyong mga mata, upang ikaw ay makakita. Kapatid, meron tao, ang sabi ng Apokalipsis, sabi niya, ako'y mayaman, hindi ako nangangailangan ng anuman. Pero ang assessment sa kanya ng Diyos, he is spiritually bankrupt. Sabi kasi ng Diyos, hindi mo nalalaman na ikaw ay aba, maralita, dukha, bulag, at hubad. In spite of the fact na ang paniwala niya, he is fulfilled. He have everything in life. But the God, the most powerful God who knows everything in a person, says, you are wretched, you are miserable, poor, blind, and naked. Sa 18, sabi niya, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. You see, merong mga tao considered as victorious or successful, but spiritually, they are bankrupt. Kaya yung sa tanong mo, kapatid, yung failure ba, nanggagaling saan? Sa kulang sa pananampalataya o yung dahil po ba yan, sabi nyo sa tanong nyo. Kaya I want to classify, anong failure po ang sinasabi nyo? Kasi meron tao successful in life,
in terms of this world, but spiritually a failure. Marami pong mga bansa ngayon, kapatid, hindi naniniwala sa Diyos, pero mayayaman. It seems na wala silang problema. Hindi sila naniniwala sa Diyos, pero mayayaman sila. What kind of a failure you want to ask me, sister? Doon sa tanong yung isa, maliwanag sa akin. Sabi nyo, meron kayong kapatid na naligaw na landas pero natuto ng mabuti sa Mormons. Alam nyo, ang lahat ng relihiyon may pangmukhang mabuti. Kumbaga sa isang stage, may props maganda. Pero yung backstage, kuminsan napakasama. Meron ganun mga stage May props, may dekorasyon sa stage, maganda sa tingin ng manonood, ano? Pero sa likod ng stage, may masasamang practice na nangyayari. Ganyan po ang relihiyon. Lahat ng relihiyon may mabuting pangmukha. Pero pagka pumasok ka sa loob, makikita mo ang bulok, kagaya ng Mormons. Huwag kayong magagalit, kapatid, ano? Ang Mormon as a religion ay naka-camouflage, naka-maskara. Ang loob, pag pinasok mo, pwedeng mag-asawa ng 5, pwedeng mag-asawa ng 10. Kasi yun ang nasa doktrina ng Mormonism. Paano mo sasabihin ito'y tama? Ang sabi kasi ni Kristo sa unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 2, ganito. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Ang requirement para sa isang obispo o nagli-leader sa relihiyon. Paano mo ngayon sasabihin na yan tamang relihiyon? Pero naka-camouflage yan na sila raw ay saints. Sila raw ang latter-day saints. Bawal uminom ng kape, bawal uminom ng tsoklate, masama raw ang kape, masama raw ang tsoklate. Maganda ang panlabas. Pero kung nagsusuri ka, lalo na yung mga siyentipiko, mga doktor, hindi mo mapapaniwala basta-basta sa Mormons. Masama raw ang kape. Ang findings ng science ngayon maganda nga ang kape. Ang kape maraming antioxidant. Huwag mo lang lalagyan ng asukal. At saka ng cream, maganda ang kape. Nakaka-prevent ng Alzheimer's disease at nakaka-prevent ng anxiety, ng depression, nakaka-prevent ng iba-ibang mga sakit. Maraming benefit sa kape. Bawal sa Mormons yan. Pati tsoklate bawal saan mo pinagkukuha yun? Wala naman sa Biblia yun. Kaya kung pag-aaralan mo yung kabuuan ng Mormon sa Biblia, kapatid, maraming mga aral yan na labag sa Biblia, mali sa Biblia. Ang katunayan, yung mga kapatid naming mga Mormons, saksi dyan No? Kaya umalis sila sa Mormons kasi napatunayan nilang ang aral mali. Biro mo, mag-asawa ka ng 10. Sasabihin mo, tama yun. Sa Biblia, bawal yun Isa lang ang asawa, isang panahon, isang asawa. Diyan, pwedeng mag-asawa ng sabay-sabay, 10. Pagka tumagal-tagal na yung kapatid mo, siguro matutuklasan niya rin yung mga sikreto dyan. Kasi kumbaga sa nanonood ka, yung stage maganda, maraming props, may mga camouflage. Pero pag sa likod ng stage mo titignan, mula sa pinanggalingan, si Joseph Smith at si Brigham Young, napakaraming aral na mali ang pinagtuturo. Wala lang kung panahon kapatid. Yung tawag lang sa kanila, Antikristo na sila biro mo, ang talagang tawag sa mga Kristiyano, sila Mormons Ang pangalang Mormons nanggaling doon sa pangalan ng anghel na nagpakita kay Joseph Smith, si Moroni. Doon nila kinuha yung pangalang Mormons. Mas gusto nila yung kaysa sa pangalan ni Kristo. Sa Biblia, sabi ng Biblia, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit sa mga tao na sukat nating ikaligtas, maliban sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Maraming aral yan na kontra. Ngayon, ang masasabi ko sa iyo, kapatid, doon sa tanong mo, dahil yung kapatid mo nagbago ng landas, maaaring nakakita siya ng maganda. Hindi naman natin masisisi yung sa kapatid mo. Nakakita siya ng magandang pangharap, yung pangmukha, yung camouflage. Pero matutuklasan niya rin pagdating ng araw kung anong klaseng relihiyon niyang Mormons. At naniniwala ako na kung yung kapatid mo ay naghahanap ng katotohanan, matutuklasan niya yung kanyang napasukan na yan. Siguro maaaring matulungan natin siya pag binigay natin sa kanya yung mga maling aral ng Mormons. Marami kasing maling aral yan Kagaya nung aral na si Adan daw ang Diyos.
Si Adan daw yung matanda sa araw. Si Adan daw yung Miguel Arcangel. Marami liku-likong aral yan. Di ko lang sa iyo mapapatunayan agad ngayon dahil mangangailangan ng maraming oras, kapatid. Babasahin natin ang mga publications nila. Pero sinasagot ko lang yung mga tanong mo. Ngayon, kung ang failure ay dahil ba sa kulang sa pananampalataya o ano, hindi masasabing kung may failure ay kulang na sa pananampalataya. It depends on what kind of a failure it is. Is it a spiritual failure or is it a worldly failure? Marami kasing klase ng failures in life. Pero masasabi ko sa iyo, no, merong mga tao na in the terms of the world, they are successful people, but they are failures in the sight of God. And in the Bible also, it tells us that there are people who are regarded to be great people. But in the sight of God, they are abominations. Let us read 16:15 in Tagalog and in English, Brad Daniel. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nangagaaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Wala ng mga tao kasuklam-suklam sa Diyos eh. Basahin natin sa English. And he said unto them, Ye are they which justify yourselves before men, but God knoweth your hearts. For that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. Merong kabanalan, kapatid, na pakitang tao lang eh. Kaya yun ang kasuklam-suklam sa Diyos kasi pakitang tao lang eh. Hindi naman tunay na kabanalan. Ganyan po. Kaya maraming iglesia ngayon ganun eh. Tanong nyo sa akin, ano bang malapit na relihiyon na medyo malapit sa iglesia ng Diyos? Wala pong malapit na relihiyon sa iglesia ng Diyos. Nakabukod tangi po yung iglesyang nakasulat sa Biblia. Sa iglesyang nakasulat sa Biblia na iglesia ng Diyos, walang malapit na relihiyon ngayon, pagkalalayo po. Bakit? Dahil sa aral. Ang maraming aral ngayon, imbento ng mga tao, hindi galing sa Diyos. Sana po naunawaan nyo, ibig kong sabihin, kapatid na Evelyn. Naunawaan ko po yun lahat. Dahil yung sa failure po, meron po akong tiyahin na marami po siyang pagsubok na nagpalit po siya ng ibang relihiyon. Kaya naisama ko po siya sa mga tanong. Dahil kung para ho sa akin, ang mga pagsubok, pag binigay po ng Diyos, yun po ay kaya nyo. Basta, ang pananalig nyo po nasa Kanya. Ganon din po, kahit konti, yung nanay ko po is iglesia ng Diyos noong pong una, na iglesia ng Diyos ng Haliging Suhay po. So, ako po, ang Katoliko, medyo nagkahiwalay-hiwalay po kami na yung sinasabing failure, yun nga po ang naano ko sa tiyahin ko. So, sa ngayon pong napapakinggan ko, sa totoo lang ho, marami ho akong natutunan sa Iglesia ng Diyos sa ilang buwan ko pong pakikinig sa inyo. Sana po kung loloobin na mapunta po ako sa lugar na kinalalagyan po ng Iglesia ng Diyos. Maraming salamat po, Brad Eli. Sana po ang inyong pagtuturo ay maglaong pa ng matagal. Salamat po. Salamat po, kapatid na Evelyn. Salamat sa Diyos. Kaawaan ka naman ng Panginoon, kapatid. Ano? Yung sinasabi mo na failure nung iyong kamag-anak dahil nagpalit ng pananampalataya. Alam mo, kapatid, hindi natin maia-attribute sa pagpapalit ng pananampalataya yung failure o yung success ng isang tao. Gaya nga ng nakikita natin yan, generally speaking, mas maraming successful na hindi naniniwala sa Diyos. Kaya nga dumadami ateista ngayon eh. Ang hindi nalalaman ng tao, si Satanas pwedeng magbigay ng material success sa tao. Nakakapagbigay ng material success sa tao si Satanas. Sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos, maaaring pagpalain ni Satanas yun. Dahil si Satanas ay may kapangyarihan. Kaya kung hindi tayo matalino spiritually,
Baka akala natin tinanong mo, sa ating bansa, kapatid, merong isang successful billionaire sa Pilipinas. Ang kanyang kaluluwa ay pinangako niya kay Satanas Nung nag-uumpisa siyang magnegosyo, sabi niya kay Satanas, pag ako nagtagumpay, iyong kaluluwa ko. Ipinagtiwala yung kanyang kaluluwa kay Satanas. Pagka ganun ang gagawin mo, ang mangyayari yung sinasabi dun sa Zephanias 1:18. Pakibasa, kapatid na Daniel. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Ang iyong gauge, yung material wealth, you are lost. Kasi sabi ng Diyos kahit ang kanilang pila, kahit ang kanilang ginto, hindi makakapagligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. Kaya sabi ni Kristo sa Mateo, makamtan mo man ang buong sanlibutan. Nasa Marcos din yun. Ano mapapakinabang ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan. Hindi Pilipinas lang, buong sanlibutan. Kung mapapahamak naman ang kanyang buhay. Kaya hindi wealth ang pinag-uusapan bilang success. Hindi prestige, hindi honor, hindi glory among men. Ang tagumpay, pwede sa pulubi. Si Lazaro nagtagumpay Hindi siya nagnakaw, nag-aabang lang siya ng mumo na nahuhulog doon sa dulang ng mayaman. Meron pa siyang sakit, di gumagaling. Hinihimuran pa ng mga aso. Baka yung nakahimod na aso na impeksyon na toda si Lazaro, patay. Pero ang sabi sa Biblia, pagkamatay ni Lazaro, dinala siya sa sinapupunan ni Abraham. Yun namang mayaman na hindi man lang siya binigyan ng pagkaing maayos, napunta naman sa paghihirap. Kaya hindi ang success na nasusukat dahil marami kang pera. Sabi ng Diyos kasi, makamtan mo man ang sanlibutan, buo, mapapahamak naman ang buhay mo, ikaw aawa ka naman. Yun po ang ibig kong sabihin, kapatid na Evelyn, at sana samahan ka po ng Panginoon. Patuloy ka pong makinig sa aming mga itinuturong doktrina. Sige, kapatid na Daniel, next. Opo, connected po ang Mobile Coordinating Center natin sa Valenzuela City. Kapatid na Dino, come in please. Opo, salamat po sa Diyos, kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Ang magtatanong po rito ay isang Katoliko, si Miss Monica Buenaflor. Magandang gabi po, Brother Eli. Nasa Bible po ba ang dating daan? At ano pong kagandahan po ng reliyon nyo? At pangalawang tanong po, ano pong kagandahan, bakit po wala po kayong santo? Kung ang tanong mo sa akin ay, bakit walang santo sa amin? Alam mo, ang santo, ang gumagawa ng santo ang Diyos, hindi ang tao. Kahit sabihin mo pang santo, kung hindi naman naaprubahan ng Diyos, walang kwenta rin yun Basahin natin ang 2 Korinto 10:18. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Panginoon ang pwedeng magsabi, pero kung sa sarili lang ng tao, hindi subok yon. Ang katunayan nga, may mga inalis Biro mo, si San Christopher pala, inalis din yun. Yung patron ng mga manlalakbay, Santa Barbara, na tagapagtanggol ng artillery ng Italian traffic wardens. Inalis din pala si Santa Barbara. Kasi sabi, yung kanila raw pag-iral, hindi matrace, hindi makita record kung talagang umiral sila. Inimbento lang yung mga yan. Yan ay nasulat pa sa ating periodiko sa Pilipinas. Natatandaan ko yan dahil noong 1969, tao na ako noon Sabi ko, hindi pala totoo Santa Claus. 1969 kasi, 22 years old na ako noon Kaya natatandaan ko. Yan panluloko lang sa kapwa-tao yung mga santo-santo na yan. Kagaya nung gumawa ng santo sa Pilipinas, si San Lorenzo Ruiz. Umiral daw yun, 16 na siglo. No? Ano ang pruweba mo? Ganun ang itsura no si San Lorenzo Ruiz na yun. Gumawa sila ng concept, kaya ang sinasamba mo, hindi mo man kilala, hindi mo naman saan galing yung San Lorenzo Ruiz na yan. Umiral daw yan 1600, 400 taon na nakakalipas mahigit. Bago naging santo, mahirap paniwalaan yan.
Kaya kapatid, sa tanong mo na ba't wala kaming santo, kasi ang paniwala namin, ang Diyos ang nagdi-declare na santo, hindi ang tao. Ngayon, ano ang kagandahan o kaibahan ng relihiyong ang dating daan? Hindi naman ang dating daan ang aming relihiyon, kapatid. Ang programa namin, ang pamagat, ang dating daan. The old path, el camino antigo. Sa iba-ibang wika, the old path, ang dating daan. Nasa Biblia ba yon yung ang dating daan? Yung dating daan, yun yung aral na dati ng Diyos, yung dating itinuro ng Diyos sa Biblia. Kasi ngayon maraming bago eh. Basahin natin yung 6:16 ng Jeremias Luz. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo, at ipagtanong ninyo ang mga dating landas, kung saan nandoon ang mabuting daan, at magsilakad kayo roon, at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Pahingahan ng kaluluwa nandun sa mga dating daan, mga dating landas. Sabi, ipagtanong niyo, magsilakad kayo roon, sabi ng Panginoon. Kaya kapatid, sa Biblia, meron talaga yung dati. Bakit may dati? Kasi ngayon marami ng mga bago, inimbento ng mga tao. Yung dati, yun ang totoo. Ano ang pagkakaiba nun sa ibang mga relihiyon? Kung alin lang yung nakasulat sa Biblia, yun lang ang tinuturo namin. Wala kaming purgatorio, wala kaming limbo, wala kaming rosaryo, wala kaming santo na niluluhuran. Kasi wala sa Biblia yun, bawal ng Biblia yun. Luluhod ka sa nilalang eh. Bawal ng Biblia yung luluhod ka sa bato, luluhod ka sa kahoy, luluhod ka sa ginto. Bawal yun. Kaya wala kami noon, kapatid. Sana naunawaan mo. Wala lang kung maraming oras, kaya lang kulang ang oras natin para masagot ko lahat yung tanong mo. Pero ang pagkakaiba ng iglesia ng Diyos, ang aming kasing sinasampalatayanan, yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia, nakasulat sa Biblia, bago pa tayo ipanganak, nasa Biblia na yon. Panahon pa ng mga apostol, sinulat na nila yun eh. Basahin natin yung 2 Korinto sa Bibliang Katoliko, kapatid na Daniel, 1:1. Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus sa kalooban ng Diyos, at ang kapatid na si Timoteo, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, at sa lahat ng banal na nasa buong Akaya. Iglesia ng Diyos ang pinangaral ng mga apostol. Unang siglo pa lang. Yung unang 100 taon nakasulat na, sinulat na ng mga apostol. Kaya yun ang nasa Biblia, kapatid. Hindi kami yun. Kami, umanib kami ron. Yun ang ipinangangaral ko ngayon. Yun ang tunay na iglesia, nasa Biblia yun. Yung aral niya nasa Biblia, walang rosaryo ron. Walang purgatorio, walang limbo, walang kung ano-anong aral na inimbento. Yun ang pagkakaiba nung iglesia ng Diyos na ipinangangaral ko kaysa doon sa iglesyang iba na nakagis na natin sa ating panahon. Sana naunawaan mo, kapatid na Monica, ang aking sagot sa iyo. Okay po. With that, kapatid na Eli, minsan po nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin upang makapaglingkod sa atin pong mga kababayan. Kapatid na Eli. Maraming salamat po sa mga bisitang dumating ngayon. Salamat po sa Diyos sa inyong pagdalo, mga kababayan.